video nila. Okay. Hindi ko alam kung paano siya padugtungin. Wala pang mga interview. Dugtong na lang Harin. Siguro. Isayin na lang siguro yung Marawi at saka Basilan. Basilan. Pero lagyan lang siya ng title. Oo, Hindi. tama. Pwede. Separate na yun. Kasi malayo Marawi sa Basilan. Oo, sa Separate na. Basilan. Sa Basilan ang grabe konti talaga. Yung mga ilang shot lang yun eh. Oo, wala din naman. Meron naman sa 2023 na GC. Sinan sa Harin, GC. Sa GC yung marami video man. na Marawi, nasa Telegram mo daw. Sa Marawi, medyo Nasa okay. Nisam. Ren, mag-backread ka lang. Marami akong sinan sa GC natin Marami. Sa MP. Wala. Suggest ko lang. Pwede sa account ko na kasi pag nasa GC, pag natabunan na lahat, hindi ko na alam paano siya. Sa Marawi Harin na diretso sa account mo. Tinay ni Sam. Sige. Yung account mo. Yung feeding program. Sige po. Yeah. Oo. Yung feeding. Feeding. Na-send ni Sam sa'yo. Lahat. Nada. Nakita ko yung video mo. Shaky masyado. Shaky. Gano'n gagalaw. Sa bagay. Oo, sige lang. Gawa na lang paraan. Ano yun siya. And gawin mo na lang parang reels. Issue natin. Lang siya diretso kay Harin. And if you need assistance, Harin, we can ask naman our colleagues to help you. Halimbawa, hindi na nila masend. We don't know paano nila masend. If doon talaga kailangan sa GC, so we'll have to find ways na ma-retrieve yung pwede rin naman na, di ba? Pwede rin lagyan din ng pictures, no? Tapos parang gumagalaw din yung pictures. Slideshow. Slideshow, ganun. So, ganun na lang. Ano yung natin? Yung timeline natin for the videos. So far, yung feeding program ng Marawi at saka Basilan is unahin ko muna siguro yung MAPAR. MAPAR ba? Portasol. MAPAR na lang muna siguro. Sige, Chief Julius, tanungin mo. Tama. Tanungin ko. Mag-usap na lang kami ni Sir Julius kung paano yun siya ikon. Oo. Ang recommendation ko, Chief, i-post natin yung timeline natin for each of the videos para matulungan natin si Harin doon sa prioritization. Oo nga, kasi sabay-sabay lahat ng editing. Pero sige lang, gawa natin ng paraan yan. Paano siya mag-call? Kasi ang dami kong pending. Oo. So yun, lagyan natin ng timeline. Kailan ina-expect na mapopost yung mga videos. Kapag hindi natin ginawa yung part yun ng ng project management, merong timeline dapat. Yes po. So sige, yun, congratulations everyone. Congratulations to Rufa, first time MC. Ang galing ni Rufa. Thank you. So proud of Ate girl. Yes, ang galing-galing niyan. Grabe, Lodi. Para kay MP Jam, let's go. Rufa. Nano just returned also. No, na niya yung sa Sharia natin plus yung activity with JMA. So tatlo yung activities po natin kahapon. Sunod-sunod. Another thing for our activities in Marawi also,
Grabe yung mga grabe yung sunod-sunod, Juan, no? sir, na-post na po ba yung Juan sa na-post na po ba yung sa RIA? Kasi meron ako mga picture dito, ang gaganda. Tanungin natin si Chief Julius ano yung schedule ng sa Sharia. Na-post na. Okay. Na-post na? Meron ako mga picture dito, baka mapalitan yun ba? Maganda yung mga shot ko dito kay DSLR talaga, pang professional. Pwede naman idagdag na lang, pero Ah, na-post na para at least as part ng schedule. So, ang ginagawa namin ngayon ay kung ano naka-schedule, susundin, should be posted para walang naiiwan na babaklag. Pwede mo namang i-add, ipa-watermarks mo lang kay Zoren. sige, sige. Kasi yung sa Worthy Job Day, bibigyan ako ng mga capture nung photographer din. Ang gaganda ng mga shot niya eh. So, pwede natin yung magamit din. Send mo lang sa Telegram, Ren. Para Pero lahat na yun na-post naman. Tapos na Post baka na. pwede natin, kasi kunin ko yung mga shot ni Liam, Zoren. Ngayon, mamaya. isend mo lang sa Telegram para masali sa documents natin sa Sige, sige. magamit natin din. Pwede. Pati yung sa sa Sharia. Pwede. Ren, forward ko sa'yo yung sa Basilan ha. Messenger. Oo, sa account ko, sa account ko. Opo. Kasi ang dami nating GC, hindi ko alam. Sa account ko yung Ren. Sige. So, what we can do for the video production editing is also a form of a project. So, yun yung mga pag-uusapan natin ngayon. Paano masisigurado na effective yung ating mga activities at yung pag-execute natin ng ating mga roles, functions, and tasks, inshallah. So, sige po, 9:58, I will be starting. Before that, I'd like to ask, dalawa kasi yung ano natin, no? Project management and event management. So, I would like to ask kung sino na po yung may training sa atin ng project management. Going once? Wala pa. Event management po. Suggest ko lang, Yes po. Sir Sai, suggest ko lang po sa baka yung 'di ba meron tayong assessment. Mhm. Oo. If ever na a-attend yung sa Basilan at sa Camarawi, specific lang yung mga videographer na sino ba yung mag-handling talaga kasi napansin ko random ba. So kung sa Marawi, sino ba yung naka-assign doon? Pwede ko siyang turuan ng basic video sa video. O si Kuya no. Tinatawag ni Ate Sam. Baka si Kuya Exan yung yung tinatawag namin yung videographer namin. videographer. Sige. Kailangan talaga ng training. Yes Kailangan po. ma-training kasi wala kami Ititrain ko professional sila na videographer dito. Tama, Kuya Bong. Ititrain ko siya paano mag-handle ng video, mag-record, kaya nga, ng ayos. Kailangan Ako namin yun, no? Oo. Yes po. So, Oo. may pa tayo kasi yung hiring natin for Marawi, hindi pa siya napupush. Pag-usapan lang po natin ang recommendation ko, yung screening muna magmumula sa Marawi Pound, no? Rufa, kasi madami sila. So, yung screening, i-delegate natin sa Marawi and then yung panel interview and then yung kasama din po kayo. Sasali din ako para Yes po. So, are negotiable ready para dun sa communication of lang.
Sige po. So, ayun, I'd like to ask sino yung naka-attend na din ng event management po na training? At somehow. Wala. Kasi nagko-cover kayo ng mga events, ano? Yes, nung nasa PTV pa. Okay. So, our training, this is an introductory training lang. So, ibig sabihin, introduce lang muna sa atin, lesser yung discussion, and yung mga real-life examples. So, more on anong guide yung mapoprovide sa team para meron tayong frame of reference kapag nag-uusap tayo tungkol sa um, pag pagtingin kung paano natin masasabi na magiging successful yung project o yung event natin, pareho tayo ng language na magagamit. Okay? So, sige po. So, next question, ang event ba ay project or hindi? And is an event a project? Pardon, COS? Pardon, please? Pardon, please? Ang event po ba, event project or hindi? Project po yung project. Bakit po, Kuya? Project Meron po. Joke lang ba? Ay, mahilig ka talaga, Kuya Bong, ng project. Ganun na lang, bakit? Joke na lang, no? Opo, so tama po yun actually. An event is a project, no? It's a form of project. When you create a video also, yung mga video na pinopost natin, it's also a project. So, ano ba ang project? So, okay, Honey is in a family meeting and Princess is in NC. Okay po, sige. Pero ganito pala ha, sa mga trainings natin, we will standardize our trainings. Tapos, may series of trainings kasi yung competencies na kailangan ng mga political affairs offices and officers. So, isa-standardize po natin yung training natin inshallah. Right now, ikinasa muna natin itong project management and events management natin kasi aside sa may bakante tayo, kakatapos lang ng mga events natin at meron tayong magkakaroon tayo ng hindi naman assessment pero in preparation for the assessment that we will be doing inshallah. So a project is an event. Why? What is a project? I'll show my screen. I have a simplified note lang. Sabihan niyo po ako kung nakikita niyo, okay? Ayan. Nakikita po, Atenada? Opo, Yes. opo, sir. An event is a project. Bakit? Ano ba ang project? A project has parang three elements, no? It has a goal or objective, meaning mayroong pagbabagong mangyayari. Pangalawa, it has a start and an end. And pangatlo, meron siyang output. May unique product na makikreate. So, halimbawa, when we had an event in Marawi City, the Region Fair is entering po. When we had an event in Marawi City, yung ating it's not a consultation, FGD, yung FGD po natin, Kuya Bong. So that is it's an event. But it's a project because we had a goal. Ang objective natin, makonsult natin yung yung mga stakeholders at meron siyang unique output. Merong na-create na document after the event. Tapos, it has a start and an end. So, yun po yung pinaka-definition, basic definition ng project. So, anything that has a goal, has a start and an end, at meron pong output, unique product. Sometimes, sinasama nila usually, may budget. May mga projects naman na like mga volunteer projects, sometimes hindi kailangan ng budget. Pero pinaka-point dito, mayroong resource. Human resource is needed, for example, kasi
paano tatakbo yung project kung walang taong mag-implement, no? So, ito po yung mga elements ng project, pinaka-definition ng project. Mayroong goal, may start and end, may output, at may magagamit na resources. So, another sharing that another document that I would share, this is part of an online course. Dadaanan lang po natin yung mga essential elements lang na kailangan nating malaman. And then we also have a handout. Ginawa ito nung staff ko dati. Project Management Fundamentals that I can share to the group if you want to read more about projects. And if you want to take a course, no, may video program po nito na pwede niyong ma-audit. So, let's take a look at this one. In projects, merong tawag na triple constraints: the scope, the time, and the cost. Ibig sabihin, ito yung mga factors na nakakaapekto doon sa project. So ano yung scope? Ang scope, ito yung mga activities, no? Mga tasks na kailangang magawa para ma-reach yung project goal or objective. Scoping po yung tawag doon. And then, time naman, ito yung oras na kakailanganin para matapos yung project. Cost, ito naman yung resources. So, sa project planning particularly, meron po tayong template na pwedeng ipakita sa inyo sa sample kung paano ginagawa yung project planning. Dapat nagagawa natin to sa mga TDIF projects natin. So, for our TDIF focals po, baka mag-conduct tayo ng parang in-depth training, complete training para sa inyo. Mamili na lang kayo siguro saan tayo magte-training, tapos mag-request tayo kay MP. Sa Maynila siguro, no? Pwede. Andun din si na Chief Julius, ano. Sige po. So, yun po, no? The three constraints of projects. Sige po. I'll skip this. Ito, anong difference ng project program and portfolio? Good morning po, Ate Sandy. Welcome to our introductory training. And also to Attorney June. Assalamualaikum. Good morning. Kumisalam po. Attorney June Fair, I think is already in Jensen. Mamaya po hahabol ako inshallah. Attorney June Fair, good morning po. Okay. So, anong pinagkaiba nitong tatlo? A portfolio is yung collection ng mga projects and programs na magkakasama. Ibig sabihin, isa lang yung they are directed towards achieving a strategic objective. So, halimbawa, we can say that MP Jam, sa kanya yung portfolio kasi maraming mga programs, initiatives sa kanya. But the end goal is ayan po, the end goal is for MP Jam to fulfill her role as member of parliament sa legislation, oversight, representation. Okay. I-identify natin ano yung project. A project is, yun nga, merong goal, merong start and end, merong output, merong resources. A program naman is a group of related projects. Okay, related projects. And sometimes, a program is also recurring, paulit-ulit siya, ini-implement siya in a cyclic way. So, may start and end siya, pero pagkatapos ng end niya, may evaluation at magsa-start na naman. So, halimbawa ng mga programs yung minamanage ng
mga ministries natin. Example, yung Access to Higher and Modern Education Scholarship Program. It's called a program kasi merong interrelated projects, no, sa loob ng program na yon at nagre-recur siya. Nauulit siya every year. Ito naman yung mga kailangan nating malaman ng mga terminologies. We have a project sponsor, we have a project team, and then we have project stakeholders. For our project sponsor, we can consider MP-JAM as the project sponsor kasi siya yung pinaka-owner nung projects natin sa office. Project team naman, pwedeng ito yung mga mga political affairs offices. And then project stakeholders, ito yung lahat ng mga tao or organizations na may kinalaman doon sa project, merong interest, may stake doon sa project. And then for the phases, the different phases of projects, ito po, initiation, planning, execution, and control, monitoring and control. Okay? So, example po natin, yung mga TDIF projects. Sige po, pwede po bang makwento sa atin? Sino bang pwede magkwento? Sige po, paano nagsisimula yung TDIF projects po natin? Saan magsisimula? Simula yung projects natin, TDIF. Pili pala si Dr. Chasan? Ano po yun? Ano yung tanong mo, ano? Paano nagsisimula? Paano nagsimulan yung mga projects po? So, ang project natin yan, every year, mayroon tayong TDIF. Opo, so paano natin sinisimulan siya? Meron tayong, meron tayong every year na TDIF, namimili tayo sa mga line agency, sa mga menu nila kung saan natin ipapasok yung project natin. With approval also with the NMP, siya nag-approve doon kung anong klaseng project ang ibibigyan natin sa mga beneficiaries natin. Mhm. Tapos tinitingnan natin yung mga menu ng mga ministry kung anong pwedeng pwede sa menu nila ipasok natin yung projects. So doon siya nagsisimula. Okay. So sige po. Yes, that's how we do it sa mga TDIF projects natin. Ang implementers, di ba, yung mga ministries? Ministry So, ang nag-implement po. yes po. So, yung mga menu nila, yung TDIF menu, that can be considered as initiation, no? Ibig sabihin, may naka-ready sila na mga projects. Tapos, magko-commit ngayon yung project sponsor kung i-approve niya or hindi. Tama. So, yun po yung tawag doon. May initiation phase. I-prepare ng ministry, agency, or office yung project menu na may mga details po yun. Pero yung details niya, konti lang, no? Parang essential details lang na kailangang malaman. Kasi usually naka-matrix po yun, di ba? Opo. Project initiation po yung tawag doon. So pag in-approve na, then pwede na mag-proceed yung ministry, agency, or office doon sa project planning phase. Usually may naka-prepare na din silang project plans. So mamaya makikita natin ano yung pinagkaiba nitong dalawa. Meron din po tayong tool na ginagamit dito. So sa initiation phase, dito po dinedefine kung ano yung goal ng project, ano yung gustong ma-achieve ng project. Tapos in private sector projects, meron silang tinatawag na business case. Ito yung ina-identify kung ano yung problem na sinosolve at ano yung preferred solution, no? May business case po na tinatawag. And then ina-outline po dito kung ano yung project scope. Ano yung scope ng project? Ano yung kasali sa project? Meron ding tinatawag na out of scope, no?
Ito yung ina-identify kung ano yung hindi kasama sa project. So usually ang nakalagay sa document sa initiation phase, we have a project initiation template that we develop. Papakita ko sa inyo in a while. Kasama po doon yung mga project goal, the problem statement, and then the scope of the project. So I will share the template, simplified template. We can develop our own for the office of MP Ramos. Ito po yung template ng project initiation. Hindi mo na gagawa ng project plan kasi madugo po yung paggawa ng project plan, no? Detalyado siya. So pag hindi kasi in-approve ng project sponsor yung plano mo, sayang yung efforts mo. So ang ginagawa mo na initiation, ibig sabihin, ito yung phase na ina-identify natin yung pinaka-essential lang talaga para may initial approval yung ating boss or principal. So anong meron sa project initiation? Dito sa template natin, ina-identify nga kung ano yung specific problem na isosolve. Nakikita po ba ninyo? So we try to identify to define the problem that we're trying to solve, and then magbibigay tayo ng mga options. Best practice po ito. Usually may 3 options. Kahit kapag nag-quotation tayo, 'di ba, kapag meron tayong bibilhin sa government, merong 3 options talaga. And then dito titingnan natin doon sa mga options na 'yon, ano dapat yung pipiliin natin at paano natin pipiliin. We can look at the intensity of the requirements per option. Ibig sabihin, madali ba yung ma-meet yung requirements? Mura ba yung project? Kaya ba ng team? And then the likelihood of meeting the requirements. So kung meron po tayong process ng pag-quantify ng intensity tsaka likelihood, intensity of the requirements and the likelihood of meeting the requirements. So, pwede nating lagyan ng grado, no? In terms of budget, kung mahal yung budget, very high, lagyan natin ng 5 or 4. Human resources, kung mangangailangan siya ng highly technical human resources or maraming tao, we can also put higher number. The time required to finish the project, no? And then the technology or equipment required and others. Ngayon, i-compute po natin yan. And then, for the likelihood of meeting the requirements, we now look into kaya ba natin na i-meet yung requirements. So, baliktad naman yung yung measurement niya. Kung kayang-kaya natin, we put a lower number. Halimbawa, in terms of budget, mura lang siya, kaya ng team, kaya ng office. In terms of human resources, kung kaya niya Tinada na mag-isa, siguro naman kaya din natin sa ibang mga political affairs offices, in the time and that the technology required. So in this selection of the options available to solve the problems, doon sa grading natin or sa rating natin, kung mas mataas yung sum o yung total number ng pag-quantify natin ng options, ibig sabihin mahirap siyang i-implement. Kung mababa naman yung total, ibig sabihin mas madali siyang ma-implement. So in selecting the best option, doon tayo sa madali. Ma-achieve din naman natin yung the same objective pero madali natin siyang ma-implement. So, other things that we need to identify during the project initiation, yung project name or title, and then we put a purpose statement, ano yung pinaka reason kung bakit natin gustong i-undertake yung project.
and then the SMART objectives, specific objectives that we want to achieve. Tapos, per objective, we can put deliverables or indicators. No? May other meron pang ibang mga areas that we can include in the in our project initiation template. Pero we have a simplified simplified form that we are using. Yung activity design natin, wait lang po ha, our activity design, eto. Okay, this is required pag meron tayong gustong i-propose, no, we design the activity or the project or the program. The title of the activity, kailan i-implement, saan i-implement, sino-sino yung mga participants, magkano yung kakailanganin, no? Wala pa yung details, summary lang po yung nakalagay dito para isahang tingin lang ni MP Jam, makikita na niya agad yung mga essential details. The rationale of the project program or activity, ibig sabihin ito yung reason kung bakit natin kinakandak yung activity, bakit natin ini-implement. And then the objectives, specific objectives, what we are trying to achieve, no? Dapat i-connect natin to doon sa sa pinaka-agenda ni MP, sustain peace, effective governance, empowered constituencies. And then we can also look at the Bangsamoro Development Plan. Siguro mag-conduct din tayo ng orientation on the Bangsamoro Development Plan. Si Ate Sandy, tsaka si Hanan, naka-attend po sila ng mga orientation activities nito. So i-cascade na lang po siguro natin sa team para pag gumawa tayo ng mga objectives, on point yung ating mga objectives. Outputs naman, ito yung mapoproduce ng activity. So, isa sa pinaka-output natin, yung legislative outputs, no? Mayroong mabubuong either position paper, resolution, bill, or a policy document, a policy paper. Methodology, ito yung pamamaraan natin ng pag-conduct ng activity or program. Dito natin ilalagay yung, ano ba to? Is this an FGD? FGD ba ito? Consultation? Or just a simple program na let's say half day, no, 3 hours. Tapos ilalagay natin dito yung ating yung i-attach natin yung program flow. Sino yung mga resource persons and participants, more details about them, budgetary requirements natin. Ito po yung template, no. The item that we are requesting, ilan yung kailangan natin, magkano yung unit cost. Tapos i-multiply lang natin ito, yun na yung amount po niya. Okay, so I'd like to proceed to si June. This one, when we select projects, we can use this funnel method, no? FUNNEL. Yung mga options natin, can it deliver the expected results? Do we have the resources, and can it be executed? Kaya ba siyang i-implement? Yung project initiation template that I showed you a while ago,
This one. Another term for this is project charter. Okay, project charter. So ano po yung project charter? Parang ito yung this is a document that will give us the big picture. Yung nakalagay sa project charter, mga major details that are needed by the project sponsor para i-approve niya yung project. So that's it for the initiation stage. Ang pinaka-example natin in our context is yung TDIF menu. Pero pag gagawa tayo ng sarili nating project, pag magpapa-approve tayo kay MP Jam, yung ibibigay natin sa kanya na document ay yung mga kakailanganin lang niya for decision making. And pag may initial go signal siya, sasabihin niya go, i-proceed na yung activity na yan or yung project na yan, then we do the planning. Sa planning, we can consider three things lang, no? Three things sa planning. Sa planning phase natin. Yun yung, again, the scope, the time, and then the budget. The scope, the time, and the budget. So, why is planning important? Planning is important because it increases the likelihood of success. Ibig sabihin, kapag meron tayong plano, magandang plano doon sa project natin, malaki yung tsansa na mag-succeed yung ating project. And there's an example here, the project of building the Sydney Opera. The initial expectations nung nag-implement itong project na to ay matatapos nila in 6 years and ang cost lang niya ay $7 million. Pero in reality, it took them 16 years and $102 million. Ang ibig sabihin po nito, kapag hindi maganda yung pagpa-planning doon sa project, malaki yung magiging loss, no? Malaki yung magagastos, malaki yung ma-waste na resources ng organization or ng opisina. Pwedeng ma-delay, tapos ma-short sa budget, maaari pang hindi matapos yung project. So, in project planning, some people use the 80-20 rule. Ibig sabihin, they plan a lot than execute. No? Yung iba, pwedeng gawin nila na 50-50. Kasi when you have planned well for the project, then malaki din yung tsansa na ma-implement yung project at maging successful. Okay, so eto, cost of change. Based doon sa initial na plano natin, tapos marami palang pagbabagong kailangan dahil hindi na plano ng mabuti, habang binabaktas natin yung planning, yung project management phases, lumalaki din yung cost ng pagbabagong kailangan natin gawin. So we need to plan as detailed as possible, no? So that wala tayong changes na kakailanganin. So I'd like to cite an example. A case na na-experience natin. Halimbawa, kanina na-raise sa atin ni Haren, sabi niya, I still want to propose new photos para doon sa Sharia training. So bakit na propose 'yon ni Haren? Okay? We can cite that as a case na cite 'yun ni Haren, number 1, kasi maaaring hindi sila nakapag-usap tilahanan kung paano yung isasubmit nila kay Chief Julius na na mga photos. Kaya nung na-post na yung
activity documentation. Then sabi ni Harin, may gusto pa akong ihabol kasi magaganda. So that is a form of change in a project, no, or in an endeavor. Kapag hindi maganda yung pagkakaplano natin doon sa project, maraming mga requests na darating sa atin para baguhin yung project. Ang tawag doon, change requests. And habang tumatagal, kapag merong change request, sometimes merong ano yon, may nakaakibat na cost. So pag hindi inabot ng planning natin yon, additional cost para sa atin. Another example, nung nag-conduct tayo ng strings of aspiration, meron yatang hindi nasali na, na popondohan. Hindi ko ma-remember. Roofs? Was it sa transportation, sa mobilization? Dito sa ano, Cotabato. Sino ba nakapagsabi sa akin na? Si June yata. Saan si June? Sa inyo, Kuya Bong, meron ba kayo na-experience na nung na-approve na ni MP yung project, biglang naisip natin na, uy, kulang pala yung request natin Yes, na budget? yes, yung mga prices ng mga bata, hindi namin naisali. Kaya Oo. nung nagpo-program na kami, iwan ko kung saan kumuha si Sam ng budget. Baka sa bulsa na niya yung pinamigay namin. So yun yung mga consequences kapag kulang yung planning, no? Hindi naman natin sinasabi na walang planning, pero siguro kailangan talaga nating pagtulungan. Ito yung may tutulong ko sa inyo kasi yan yung skills ko talaga sa planning, policy making, sa strategizing, no? Pagdating sa mga ganyang bagay, matutulungan ko kayo inshallah. So sa planning natin, pwede tayo magkaroon ng parang agreements, no? Kung paano natin gagawin yung planning natin para pagdating sa execution, hindi na maghanap si Ate Sam ng prices para sa mga bata. No? So, mga simple examples lang po yun that we experience. Ang point po dito, dapat when we plan for the project, dapat as much as possible, naka-include na po lahat. Mamaya makikita natin kung paano siya ginagawa. Okay, I'll go back to the screen. Ayan po. So kapag gano'n na, yung changes na kailangan natin doon sa project management natin ay dito pa natin na raise sa execution stage na. Ibig sabihin, mahirap na 'yon kasi syempre nakapagpadala na ng budget si MP. Mahirap naman na MP, kinulang po kami sa budget, pwede bang padala kayo ulit? So the cost of change will be higher as we go along the phases of project management. So ito po, tatlong bagay din when we do the planning, scope, the time, and the cost. For the scope, ito po yung lahat ng mapoproduce na project, dapat ma-identify natin all the project outputs, and then lahat ng mga tasks and activities na kailangan nating gawin para maisakatuparan natin yung ating project. So how do we plan for the scope? We analyze as much as possible or practicable yung information available sa atin. And then we gather the detailed requirements, we call project requirements, and then we document the scope. In project management, we have what we call work breakdown structure or WBS. Nakalista dito yung different tasks or activity lists. Pakita ko po sa inyo yung template that we were using, a simplified template.
in project scoping. Ito po. So the first of the templates in project planning we call scoping. Based on our objective, ano yung mga activities na kailangan gawin? Ililista po natin yan. And then, how do we know kung na-implement na yung activity na yon, natapos na yung activity? Usually, nagpo-produce siya ng output or merong indicator. Indicator, parang mga signpost na malalaman natin na natapos na natin yung activity. Kung halimbawa, one activity is nagta-travel si Rufa, di ba? Nagta-travel ngayon si Rufa from Cotabato to Iligan and to CDO. An indicator na successful yung travel niya is makikita niya, welcome to Marawi City, no? Or welcome to Iligan. So merong mga signposts, merong mga indicators na magpapakita sa atin, malalaman natin kung ang activity ay naisagawa ba or hindi. And then, there's what we call outcomes. Ito yung mga pagbabagong mangyayari dahil sa pagkaka-implement ng activity. So, short term, medium term, and long term. Short term is achievable in the short term. Madalian nating ma-achieve. Mga pagbabagong madaling ma-achieve. And basically, sa mga ginagawa natin, it's more of for trainings. Halimbawa, short term na pagbabagong ma-achieve ay magkakaroon ng new knowledge or information yung ating mga tinitrain or yung kasama doon sa mga FGD natin or consultation. So ito po yung template natin sa scoping. For time naman, we use what we call Gantt chart. Before ko ipakita yung ating template for project planning, particularly sa timeline or schedule, ito yung pwede natin gawin when we estimate the time required to implement an activity. So estimate natin each activity or task, gaano kahabang oras yung kailangan natin para ma-implement yon. And we add buffers, no? Maglalagay tayo ng, ano ba yung buffer sa Tagalog, Chief Julius? Lagyan ng konting sobra para hindi ma-short. Yun po yung ibig Yes. ng buffer, Medyo no? delay ka lang COS. Pero lagyan lang ng, kumbaga, lagyan ng sa termino parang allowance ng kaunti, ng tama yung konting sobra, para kung sakaling magkaroon ng emergency, yon medyo meron tayong magagamit. Parang sa ano kakasay, buffer fund. Yes, buffer. Yung sobra para hindi tayo ma-short. No? Pero wag naman masyadong malaki. Kasi hindi na magiging realistic yung estimation natin ng time noon. And ang susunod na gagawin, isi-sequence natin. So, we go back, lagyan natin Contingency fund. ano ka habang oras yung kailangan natin, lagyan natin ng konting allowance para hindi tayo ma-short. Siguro within 10 to 20% of the time required. Tapos i-sequence na natin yung activity. Ibig sabihin, tingnan natin ano yung kailangan mo implement na una, pangalawa, pangatlo, gano'n. And then we assign the start and end dates para ma-estimate natin kung kailan natin siya gagawin, sisimulan at kailan natin siya matatapos. Okay, so merong planning pitfalls na kailangan nating maiwasan. Mahirap yung masyado tayong positive din doon sa estimation natin na ay wala nang mangyayaring emergency or wala nang mangyayaring risk, no, doon sa project. So ang sinasabi lang dito is dapat alam natin yung positive scenario, meron din tayong
dapat maisip ng mga negative scenarios para masama siya doon sa planning natin. Na maisip natin na ito yung tinatawag na risk management. Maisip natin na maaring may mga maaring may mga mangyayari na hindi aayon sa ano natin, sa objectives natin o magpapahirap sa atin, mga hurdles, mga objectives. Halimbawa, mag-activity tayo tapos biglang umulan pala. No? So dapat i-consider natin yung mga ganun. I will skip this, pero when we define the scenario, dapat meron tayong positive scenario, meron tayong negative scenario planning at yung normal scenario. May formula po silang ginagawa diyan pero will not go deep into this. Ito na lang, when we assign buffers, ito yung mga factors na titingnan natin. Buffer sa time po ito ha, kasi meron ding buffer sa budget. So, tingnan natin yung level of uncertainty. Ibig sabihin, may mga task ba na medyo hindi tayo sigurado. No? Yun yung uncertainty. Criticality of the task, gaano ka-importante yung task doon sa project. Pag sinabi natin critical siya, hindi siya pwedeng ma-skip or hindi siya pwedeng hindi isagawa. And then the owner of the task. So sino yung mag-i-implement in terms of meron bang training, no? Meron ba isang example si Rufa kahapon talaga MC. So as the owner of the task na partner, siya yung umako sa responsibility kasi hindi nga pwede si Princess, no, na maging MC kasama ni Ma'am Sahara ng BWC. So there's high uh, um, uncertainty doon sa task dahil bago pa si Rufa doon sa ginagawa niya. So we have to consider that. If ganun yung mangyayari, ibig sabihin we may be needing more time to implement the project kasi kailangan pa mag-training, kailangan pa ng more rehearsals and some other things that we need to do para masigurado na magiging successful yung ating project. So kung malaki yung level ng uncertainty, malaki yung criticality ng task, saka yung owner of the task natin needs more attention, no, kung paano niya may isasagawa, ibig sabihin, lalakyan din natin yung buffer ng time na required. Kung maliit yung natin, yung mga factors na ito, maaaring maliit lang din yung ilalagay natin na buffer. So, another thing that we need to consider, ito medyo technical na, it's called the critical path method. Siguro, i-ano natin to doon sa mga project managers natin or project focus natin sa TDIF, no, and sa mga heads ng natin, mga political affairs offices natin. Ganito yung itsura niya. Okay? Sometimes hindi sequenced yung sequenced yung mga activities and there are times also na dependent yung isang activity doon sa ibang activities. Ito po yung sinasabi ko kanina, yung Gantt chart. Ililista natin yung mga activities tapos kailan siya dapat ma-implement, gaano katagal, ilang araw yung kailangan or ilang oras. Then isi-sequence po natin yung pagkakasunod-sunod niya para makuha natin yung whole duration ng project. So hopefully we can do this to our TDIF projects and for event management, no, for simple projects like events, like videos, ganito din po yung gagawin. Kailangang merong timeline na tinatawag. Ano yung unang gagawin, ano yung pangalawa, pangatlo, and gaano katagal siyang dapat maisagawa, yung duration, at kailan siya dapat maisagawa. So yun po yung Gantt chart, no? Sa time.
Okay? So in short, ito yung mga kailangan natin for time. For time, nasa na ba yun? For a planning phase in terms of time. Ilista natin yung mga activities, gaano katagal, nating may sasagawa yung bawat activity, including the buffers. Tapos, paano yung pagkakasunod-sunod ng mga activities, and ilagay natin sa calendar, start and end dates natin. Okay, so tapos na po tayo sa scope and sa time, nandito na po tayo sa cost. Ito po yung ginagawa, best practice in identifying the project budget. No? Una, doon sa mga activities, from the activities, titingnan natin kung alin doon yung may cost. Cost in terms of money and other resources, human resources also. And then, estimate natin magkano or ano yung kailangan na cost kada task or deliverable. Deliverable, ibig sabihin, ito yung dapat nating ma-produce kapag ginagawa natin yung activity. Kung kailangan ng buffer, maglagay po tayo. Kaya sometimes may mga contingency fund yung mga proposals natin. Kasi yun yung to offset the uncertainty. Para pag merong hindi tayo sigurado, may mga risks, no? May uncertainty doon sa project, at least hindi tayo maso-short. Pangatlo, to schedule also the expenses kasi may sequence po yan kung kailan gagastusin yung perang kakailanganin o yung resource na kakailanganin. And to consolidate everything into a project budget. In estimating budget, dapat alam natin yung information, halimbawa, yung presyo ng mga bibilhin, mga alternatives, to gather information through quotations. Kaya may tatlong po tayo sa government budgeting and procurement. Naghahanap tayo ng tatlong suppliers, no? And then yung pag-calculate at yung paglalagay ng buffer. So ito po yung isang sample budget. Nakalista yung mga activities, tapos magkano yung kakailanganin doon at kailan siya dapat magastos. This is what we call work and financial plan. Okay? Sa work and financial plan, nire-require na po tayo ngayon ng Office of the Speaker to have our work and financial plan. So, we will have another session for this, inshallah. Procurement. Ito, human resources. We need to identify or to define ano yung mga human resources na kakailanganin natin. Tapos, yung efforts na kailangan para malaman natin kung sino-sino yung dapat nating isama doon sa project, the project team, the members of the team. And to validate the availability of the resources. Meron ba tayo ngayon o kailangan pa natin mag-hire? Kailangan ba natin ng volunteers? No? Kailangan ba natin ng additional manpower? And then to define the different roles and responsibilities of each person. So, standard form ng roles and responsibilities ng project team members, merong project sponsor. This could be MTJAM, siya yung may-ari ng project. Siya yung mag-approve. Then we have project manager. Usually the project manager is the PAW heads natin. Halimbawa, si Kuya Bong, siya yung magmamanage ng project, or sa Cotabato City, si Ate Sandra, si Chief Julius in Manila, and then si Ate Nada, siya po yung project manager. Siya din po yung project team member. No? Inshallah, Ate Nada. We will find ways, inshallah. And then ilalagay yung sino yung
magti-take ng role na yon at ano yung kanyang mga responsibilities. Merong matrix na ginagamit in identifying the roles and responsibilities of each member of the project team. The acronym is RASI or RICA. Ang R, ang ibig sabihin po nun, sino yung responsible? Yun yung gagawa ng activity. Yung A, yun yung accountable. Yun yung may pananagutan. Usually ito po yung project manager. C, consulted, and I, informed. Yung C, tinatanong siya pero hindi necessary na yung kanyang masishare na idea, yun yung masusunod. Informed naman, ito yung kailangan lang po, parang FYI lang. FYI, kailangan ma-inform kasi requirement siya doon sa dynamics or sa operations natin. Project quality. Okay, so for project quality, ito yung pagsisigurado na ma-achieve natin yung objective. Pangalawa, maganda yung magagawa nating output, yung kalalabasan. So, dalawa po yan, quality assurance and quality control. Yung quality assurance, ito yung mga guidelines na sinusunod natin para masigurado na maganda yung kalalabasan ng project or activity natin. Quality control naman, ito yung pagmamonitor ng mga chiefs natin. Okay, ito yung pagmamonitor ni MP na ginagawa sa atin. Sa risk naman, ito yung mga maaring hindi magandang mangyari doon sa project at makaka-apekto doon sa project natin. Ano yung risk? Exposure to the possibility of loss, injury, or adverse or unwelcome circumstance. Ito yung mga hindi natin gusto mangyari. But we need to, kailangan nating isaalang-alang, isama doon sa planning natin para meron tayong pwedeng magawa. So ano yung dapat nating, ano yung best practice pagdating sa risk planning? I-review natin yung mga project documents and in the past, kung meron tayong na document na lessons learned, no? May mga natutunan tayo doon sa mga previous projects natin or activities, i-consider po natin yon para sa pag-implement natin ng project, hindi na sila maulit. Hindi na maulit yung mga mishaps or mga mistakes, gano'n. And we analyze the risk, dalawang bagay, severity and probability of occurrence. Severity, ibig sabihin, gaano ka-severe yung maaring mangyari. Ano yung impact niya doon sa project natin? Malaki ba yung impact or hindi malaki? Probability of occurrence, ano yung chance na mangyayari itong risk na ito, yung hindi kaaya-ayang pwedeng mangyari doon sa project natin. And then ano yung magiging response natin? Dalawa, mitigation and contingency planning. Plan B, plan C, ganun. Mitigation, ibig sabihin i-reduce natin. Tatry natin na mabawasan yung severity ng project, nung risk. And then, pangalawa, itatry natin na i-reduce yung probability of occurrence, no? Para hindi siya mangyari. So I will show you another template. Kasi kanina pinakita ko sa inyo yung project template ng scoping. Sa scoping, nililista natin yung lahat ng mga activities. Ano yung gagawin lang natin. And then, pangalawa, we have this one, scheduling. Pag na-identify natin yung lahat ng mga activities, kailan natin sila implement? Okay? Kailan natin implement?
pwedeng daily basis po ito, or kung very short term yung project or yung activity, pwedeng hourly basis. No? So, ilista natin yung activity, tapos i-identify natin kung gaano katagal siyang ma-implement. For example, here, recruitment, it takes 2 days. Onboarding, 2 days also. And then yung mga learning tasks nila. So, yan po. I-estimate natin kung ipa-plot natin sa parang calendar natin kung kailan natin gagawin yung certain activities. Another template that we can use, ito po yung sa time. Pangatlo is yung sa budget naman. Wait lang po ha. Ito. Sa budget, activity, sulat natin yung activity. Ano yung kailangan doon? Kailangan ba niya ng budget or human resources lang? What technology is required? Ano yung mga materials na kakailanganin? And other resources that are needed. So far, these are just templates that we use for projects. And as we have discussed po, an event is also considered as a project. Okay? So, ano yung usual na ginagawa during the events? So, that ended the project management introduction. Introduction lang po, no? Gagawa tayo ng ano natin dito. Malalimang pag-aaral para lang sa mga TDIF focals natin, pati po sa mga POW heads, inshallah. So, let's now proceed to event management. So we have a simplified event management planning template that I will be sharing to you. Dito sa event management planning template natin, we need to include yung event details. Malala nyo po yung sa activity design natin. Yung activity design, these can be considered event details. No? Ano yung title ng event, kailan magaganap, ano yung venue, sino yung mga participants at magkano yung overall cost. And then, ilagay din po natin yung coordination details. If we will be implementing the activity or event in another area, kailangan natin makipag-coordinate. Example sa LGU. So, ginagawa na po natin ito both in Marawi and Cotabato, also in Basilan and kila Chief Julius nung ginawa nila yung strings of aspiration doon sa Tandang Sora, Quezon City. So, we need to include kanino tayo makikipag-coordinate, sino-sino sila, ano yung contact information nila. And then partnership details, ito yung mga kasama nating mag-i-implement ng project or event activity. Halimbawa, si Save the Children. No? Sino pa nga yung ano po natin? Partner natin sa ano? Sa inyo dyan, Kuya Bong, nung strings of aspirations po natin? BSA at saka ano, sa, ano ba? Save the Children. Ando ulit. So, ilagay natin yung details ng mga partners natin, pati yung mga roles nila. Ano yung mako-contribute nila doon sa event or activity. And then, sa participants, this is very important to identify who the participants are. The best practice is ma-identify natin beforehand sino-sino ito sila. Kaya ang ginagawa dito, what we do usually is pre-registration tayo. So before the event will be conducted, let's say 3 days or 1 week before the event, nagko-call tayo ng nagsasagawa tayo ng pre-registration. At makakabuo tayo ng matrix or database natin. No? Sino-sino yung mga participants, ano yung roles nila, ano yung contact information nila,
Tapos ano yung pwede nila ma-contribute doon sa event or activity. After that, we usually send them what we call joining instructions. Nagpapadala tayo ng letter sa kanila na kasama yung provisional program flow, and then how they will prepare for the event or activity, how they will ensure that they are ready for the activity. And usually naglalagay din tayo ng mga do's and don'ts, mga rules during the implementation of the activity. So I'll show an example. We do this during when we implemented the town hall meetings of Sangguniang Kabataan, kung saan support din si MP Jam. This was, I think, way back in 2020 and 2021. For the participants, ganito kami nag-prepare sa mga town hall meetings. So pumupunta kami sa mga LGU, tapos nagbi-meeting kami kasama yung mga SK officials, mga SK chairman, secretary, tsaka treasurers. So nilista namin ano yung kakailanganin to ensure that we have effective participation of the participants. So ito, simple listing lang po. Sino yung expected na participants, the SK officials, and then we need to coordinate with the local government operations officers or the local youth development officers na magsisend ng invitation doon sa mga participants kasama yung pre-registration details. Okay? And then they will be instructed to pre-register by sending their name, their position, barangay kung saan sila nanggaling, tsaka yung contact number and email nila. So isi-send po nila yan sa amin para malaman namin beforehand sino-sino yung mga participants namin. Ito naman yung gagawin nung i-coordinate namin na mga local officials. Okay? So yung local official shall inform or encourage the participants to bring with them the following. So since may direct contact doon sa mga participants, hindi tayo. So binibigyan instructions na dalhin nila yung kakailanganin para doon sa activity or event. And then, we confirm the attendance of the participants, preferably at least 2 days before the event. So kung malayo pa yung event, kino-confirm natin yung attendance nila. Tinatawagan natin sila, tinetext natin sila, "Ma'am, sir, darating po ba kayo sa event?" Tapos usually magbibigay sila ng confirmation. And then, before the event, during the day of the event na mismo, morning or at least 2 hours before the event, pino-contact ulit natin sila. Di ba pinapagawa po ito ni MP? Tawagan natin sila kung darating sila during the event. And out of our pre-registration, makakagawa tayo ng matrix or profiles nila. Okay? Makakagawa tayo ng profiles nila. So yun po yung kailanganing information for the ito po yung simplified event management plan natin. Next is yung venue requirements. No? When we select the venue, meron po tayong checklist din na pwedeng ma-share sa inyo. Ano yung mga dapat nating i-consider? Yung location and accessibility ng venue. Mapupuntahan ba natin yung venue? Kaya ba nating puntahan ng sasakyan o kailangan pa nating maglakad? O baka kailangan maghanap ng kabayo ni Kuya Bong kasi doon pa sa mga bundok banda, no? So yun po, yung location and accessibility. Saan yung location ng venue? Gaano ka-accessible? Accessible ba siya via public transport o kailangan pang maglakad? Malapit ba siya sa terminal? Para pag uuwi yung mga participants, masigurado din natin na medyo convenient para sa kanila. Tapos yung venue ba natin PWD friendly? Yan. So kailangan natin makonsider yan kasi si MP ay chairperson ng Committee on PWDs din. Pangalawa, parking. Lalong-lalo na kapag yung mga participants natin high profile.
mga VIPs, no? Malay nyo, nakasasakyan pala sila lahat, tapos 50. Aba, saan natin pagkakasya yung 50 na sasakyan? Sa bundok. Diba? Sa bundok. Tapos yung iba, naka-convoy pa sila. Kasi mayor yung in-invite natin. Siyempre, hindi lang yan isang sasakyan. Mga tatlo yan. Tatlong sasakyan. Isa advance, isa sa likod. No? Yung nakasunod sa kanila. Mga ganun kailangan natin i-consider when we conduct an activity or event. No? May enough parking space ba para sa kanila? Kung walang parking space, meron bang nearby na mga parking lots? Saan sila pwedeng mag-park? Kailangan po natin i-consider ito. And then, meron bang bayad yung parking? Another thing that we can consider, meron bang parking attendant? Ito yung mga nakatutok lang sa nagpa-park ng mga sasakyan. Kung walang parking attendant, tapos mga VIPs, yung ating participants, then ang gagawin natin ay, yun, tayo mismo yung magiging parking attendants. No? Pangatlo, yung capacity ng venue. Ilan yung kayang ma-accommodate yung venue? Kaya bang i-accommodate yung number of participants natin? Malala ko Kuya Bong ang nangyari doon sa ano natin, nakalipat tayo ng venue sa FGD. Oo. Kasi ano natin, hindi yata na-communicate agad kung ilan yung participants, ano, kaya nakalipat tayo. So we really need to consider, kailangan may buffer palagi. Kasi hindi natin alam, baka sumobra yung participants. So dapat ma-accommodate pa din. But we need to control, no? We need to have control doon sa event natin. Pwede bang ma-divide yung venue into different spaces in case meron tayong what we call parallel sessions. Sa mga FGDs, ginagawa ito, magkaiba ng topic tapos dinidivide sila. So para wala masyadong noise interference, dinidivide yung venue. May mga ganitong establishment na pwedeng ma-divide yung mga venues nila. And then we also consider the services and amenities that are provided by the establishment. Halal ba yung kitchen? Nagpo-provide ba sila ng catering? Baka mamaya hindi, pagalitan tayo ng mga participants natin. Makakapag-provide ba ng kanilang mga tables and chairs as required by our event? May proper ventilation ba? Aircon or electric fan? And proper lighting? Baka mamaya po hindi tayo magkakitaan doon, no? So doon sa venue natin. Magbubumirang po yun sa office natin. May mga power outlets ba? No? May saksakan para kung kailangan ng mag-charge, mga ganyan. Kailangan Wi-Fi. Wi-Fi. Mamaya po, nasa last part na po. Sineparate ko po talaga yon. Yung venue ba nagcha-charge doon sa paggamit ng outlet? Sometimes may 30 pesos na charge, 20 pesos kada saksak. Tapos may limitation pa. 1 hour, no? 2 hours, ganun. And then, ano yung alternative source of power in case may interruption or mag-brown out? Solar. sa atin sa atin yata dyan, Kuya Bong, pag mag-brown out, mag-blackout dyan sa Marawi. Mayroon kayong power bank. So yun, kasi may mga events or activities tayo na kailangan talaga ng kuryente, no? So in case mawala ng kuryente, ano yung alternative natin? At least meron tayong speaker na de baterya para makagamit pa din tayo ng microphone. And then may cleanliness policy ba yung venue? Sometimes hindi malinis yung CR. Medyo naano ko kapag hindi malinis yung CR ng venue. Alam nila Layan, pinapapuntahan ko talaga at yung pinapa-contact ko yung may-ari o di kaya yung in charge, dapat malinis yung venue. Meron bang mga staff na
yung establishment, meron ba silang staff na ano sa atin, ah, tututok sa atin kapag may kailangan tayo. Tapos sino yung contact person doon sa venue? Sino yung tatanungin natin in case meron tayong mga kailangan or meron tayong mga tanong. So ilalagay po dyan. Accommodation and safety. Saan magaganap yung registration? Usually sineseparate po natin yan ano para hindi masyadong magulo yung venue natin kung saan makakandak yung activity. May signage ba? Like dito po yung registration, mga wayfinders. Tapos ano yung arrangement ng stage? Ano yung arrangement ng mga tables? Ito when we created this checklist kasi pandemic ano pa noon. Maraming pandemic cases. So may mga health protocols pang kailangang sundan. Ano pa? May security ba yung venue? O tayo pa din ang magsi-security, Kuya Bong? Tayo na yung parking attendant, tayo pa yung security. Kompleto Hirap. na yun. Kompleto na. All in one na. Ayan po. Then, is it possible kung baka may risk, no? Hindi natin alam. We have experiences na may nanggugulo talaga sa event. So baka kailangan ng additional security, we can request naman the security forces kasi public naman, events yung ginagawa natin. We can coordinate with the municipal or city police stations to provide us with additional security personnel. Audio-visual capacity. Usually tayo nagdadala ng sarili nating mga laptops and computers. And then dapat merong dedicated laptop for presentation. Separate from the one that's being used by the secretariat or by other team members. Naka-dedicate lang talaga siya for presentation. And then may technician ba tayong kung wala tayong sariling technician natin sa office, pwede tayong magtanong doon sa venue kung meron silang technician. Kung meron silang speaker, usually may technician. May technician sila ng kanilang audiovisual equipment. Tapos, ano ba, yung speaker ba ay gumagana ng mabuti? No? Saan sila ilalagay? Dapat strategic yung location nila. And then there shall be at least 3 properly functioning wireless microphones. Nakalagay talaga. Kasi sa event, dapat gumagalaw po yung mahirap na yung mic natin. Ay sir, pasensya na, hindi kanya kayang maabot. Ikaw na lang yung lumapit. Ito yung best practice. Dapat 3 kasi isa sa resource person, isa sa MC, tapos para sa mga participants. Ang health protocol hindi dapat nag-share eh. No? Pero wala man, limited yung resources natin. So we have to make sure that it works. And then properly functioning projector. I think wala naman tayong problema dito. Meron bang available na whiteboard or blackboard in case merong mga isusulat yung mga resource persons natin? Ito yung sinasabi ni Rufa kanina, Wi-Fi. Ayan. So may Wi-Fi ba? Anong speed ng Wi-Fi nila? Baka 0.5 kilobytes. So wag na lang. Mag-mobile data na lang tayo. Paano ma-access yung Wi-Fi? Tapos, kailangan ba mag-supply ng personal data? Sometimes may mga sign up. Lalo na sa mga hotel, malalaking hotel. Is the wireless network protected and secured? Baka mamaya ma-corrupt yung natin, gadgets natin, mawala yung mga files natin. Okay, lastly, kailangan po palang madrawing natin yung venue. So, unang idodrawing natin yung pinaka-venue itself, saan mahanap. Pwede tayo mag-attach dito ng Google Map. From highway, paano nila mapupuntahan kung malayo yung venue? Pangalawang drawing na kailangan natin, yung venue mismo, saan yung stage, saan yung mga tables, saan yung registration area,
Saan yung mga chairs? No? Saan yung CR? The drawing din po yun. So yun po. For the project team, ilalagay natin yung name and contact number, pati po yung role ng bawat team member, and then ano yung trabaho nila, scope of work, responsibility, or task. Kailangan nakadefine po ng mabuti. Ang risk kapag hindi nakadefine ng mabuti, when something goes wrong, maaaring mag-away yung mga members ng team. Tapos sasabihin, akala ko ba ikaw yung gagawa nito? Sabi ba, hindi ko naman alam na ako yung gagawa niyan. Mga ganun, nagkakaroon ng conflict kasi hindi Ren, naka-identify. Yes po, Ate Nada. kausapin ko yung sarili ko. Oo nga, no? Ilalagay mo dito lahat, team leader, Ate Nada, facilitator, Ate Nada. Secretariat, Ate Nada. Ang pinaka-problema ko po minsan kasi yung Sir Cos, yung sa documentation. Siyempre, pag ako magpipicture, wala na ako sa picture. Kailangan mo na iPhone, Nada. Yun talaga ang problema ko. Ate, Yan siguro, si COS, mag-provide ng iPhone. Usually, nangahatak ako ng yung bakanting mga pwede kong dalhin. Uy, ikaw muna magpa-picture sa akin ha. Kuha ka documentation, ganyan-ganyan. So, yun na lang, diskarte lang. yes. Libre I think, na po. oo, Ate Nada, nag-reorganize ang Bangsamoro Scholars Association. Tapos tinitingnan natin kung paano magkaroon ng volunteers din dyan na pwede makatulong sa office natin siya. Okay. Nice. Nice. Sige po. Sa atin, halimbawa sila Ryan. Sige. Din sa Yay! Cotabato. Tama. So yun po. So Okay. kailangan kung sino yung team member, ano yung role nila, at ano yung mga responsibilities ng bawat isa. Last na po sa sharing natin, maalala nyo, we prepared a guideline for our event management. It's the first reiteration of our guideline to ensure, ito po yung tawag quality assurance, no? Para masigurado na at the level ni MP Jam, ng Chief of Staff, tsaka ng mga division chiefs natin, meron assurance na magagawa ng tama yung activities natin in events. So, una dito yung pag-prepare ng activity design, piniprepare ng staff, nire-review ng POW head, tapos sinasubmit siya, dalawang submission sa COS saka sa Deputy Chief of Staff and Admin and Finance Chief natin for the budget review naman, technical and budget review. Before siya ma-approve ni MP Jam. And then with such approval, doon nakabase yung magkano yung gagastusin natin doon sa event or sa activity. At kailangan, as much as possible, nasusunod yung plano natin, yung budget natin. Para madaling ma-liquidate ni Ate Sandy. Also, subukan din natin na ang ilalagay natin doon sa budget natin ay yung makakakuha po tayo ng resibo. Para po hindi mahirapan si Ate Sandy tsaka yung mga nag-a-assist sa kanya sa pag-liquidate po ng ating expenses. During the event, ito po, may event guidelines checklist tayo na pwede nating i-customize. Kasama po yung venue requirements. Tapos yung pwede tayo magbigay ng guidelines. Ito yung plano natin on how we can conduct the event. If you can remember, yung sa strings of aspiration natin, medyo may variation kung paano ginawa sa Marawi, paano ginawa sa Cotabato, sa Manila, iba din yung sa kanila. Kasi hindi ganoon ka-detailed yung natin, yung ating guidelines. So magkakaiba-iba tayo ng pag-implement. Kanya-kanyang diskarte.
Pero as much as possible, since isang opisina lang po tayo, dapat pare-pareho tayo ng pag-implement ng isang event lang. The same event. And then to have a communication plan, ano yung mga channels of communication in case may mga changes na kailangan, emergencies. This also include yung kung event siya that we have designed, dapat sa PIMA natin, meron ng draft caption kahit hindi pa na-implement yung event or yung activity. Para madali na lang. And then, kung may mga changes lang, yun lang yung ilalagay nung in charge sa PIMA, pati yung mga pagmamonitor ni Chief Julius. With that, madali na tayong makakapag-post. Hindi na maghahanapan na, uy, yung caption nasaan na, uy, yung photos nasaan na. Kasi napagplanuhan na siya 'di ba? So pwede din nating ilagay initially, alam natin kung anong mangyayari. At yung plano natin, yun lang din yung ilalagay natin doon sa doon sa captions natin, press releases and articles. Anong masasabi mo, Chief Julius, doon sa ganong arrangement? Chief Julius. Medyo delay. Sandali lang. Okay. Yeah. Number one, yung sa plan dun sa communications. Well, tama naman na we should have an initial caption coming from the ground. Why? Siguro po, yung in charge per PAO, per PAO, I think may mga initial talks na sila with the Cotabato, sino in charge sa Marawi, and syempre si Ate Nada sa Basilan. So, kapag bago na nila isend sa atin sa Telegram, nasa sa kanila na at hand, no? So naka-prepare na 'yan. Kapag sinend na nila 'yan sa Telegram, lahat na ng mga necessary information nandun na. Then, sa part ko, may konti lang changes na yung mga pagpapalitin lang ng sentences, yung mga correct terms, terminologies, then yung mga statements, yun lang ang nababago. Pero kung may mapansin ako doon na kulang ng statement ni ganito, although as planned na hindi naman talaga indicated, well, yun po ay coming from an instructions from the higher ups, which is kay MP. Dahil nakikita ni MP na mas kailangan, no, mas priority na halimbawa, ang nailagay lang natin na statement is galing sa kanya, halimbawa may isang official from the BARM na umattend. Mayroon doon na guest na coming from the national government, although the region director lang siya o pero pina-indicate dahil yun pala ay initially partner pala ni MP before pa o kakilala before pa, i-add natin. Dahil yung gano'n, dapat nakaprepare din yung may in charge nung gumagawa ng caption na may makukuhanan ako ng kahit short statement galing do sa taong yun na hinahanap ni MP. So yun, mas okay sa akin yung ganong flow kasi mas mabilis makukuha. At the same time, kagaya nung ginagawa ni Hanan, ni Honey, ni Kuya Bong, once na send nila sa akin yung caption sa PIMA, i-revise ko, i-recheck ko, ibabalik ko sa kanila, ipapakita ko kung ganun pa rin ba yung thought. Hindi ba nung bang ni-revise ko, nung bang binago ko, nawala ba yung, sa tingin nyo ba, nawala ba yung thought nun o yung pinaka main agenda ng caption ninyo? Kung okay na, then kung medyo at my level ay approve it na, i-upload ko na. So sa pagpili naman ng photos, well, to be honest,
nakaranas tayo ng 200 photos, natawa siguro si Ate Sam doon, no, 200 photos na na-send sa Telegram na, well, siguro doon ko masasabi na may pasensya pa pala at may tiyaga sa pagpili ng 200. No, isa-isa natin, na-reduce natin siya from 200, naging 27 ang na-upload. Doon sa 27 na yon, ang instructions ni MP sa akin, bawasan pa, gawing 15 or 19. Well, sige, so may 9 pang mababawas. Yung mga ganon, well, kung tutuusin, dapat, sabi nga ni MP, masasala na yan by the PAWS. Pero kung meron tayong mga materials na ganyan, well, it is dumped, no? Binabato kagad yan sa Telegram for the purposes na meron na tayong documentation. Kasi sa mga future engagements natin, alam, magpaulit-ulit tayo ng materials. Well, mas plus points yun. Marami tayong materials galing sa atin. Pero kapag sasalain na siya for posting, yun ang isa sa challenges natin. Kasi nung time na wala pa sihanan, nagkaroon ng family focus muna sa family. Well, pag na-watermarks na yan ni Zoren, pipilian na natin. So doon sa pagpili na yon, aminin natin kahit medyo marami, well, kailangan natin gawin. Kailangan nating i-post. At to the extent na kailangan by ganitong time, by schedule na susunod. Just to comment also, COS, na doon sa sabi mo nga timeline, no? Matagal na natin ginagawa sa PIMA na meron tayong schedule. Bakit lang natin nitong mga lately, no, na hindi na rin sinesend sa GC? Dahil number one, mayroon times na although there are times, so I'm not saying na not all the time, no? So meron tayong reservation doon to tell the sometimes. Kasi 9 a.m. ganito nakapost, syempre kailangan pa ring habulin o kailangan masunod. Ilalagay natin ng 8 a.m. meron tayong live. Siyempre, yung inaasahang magko-cross-post sa atin, hindi rin masusunod dahil ang feed ay galing sa Cotabato or galing sa Bangsamoro government. So, mag-a-adjust ako ngayon. Kailangan mapunan muna natin na yung pang 10, ipopost muna ng 8. So, tatantyahin mo, kumbaga, tatantyahin mo rin sila. So, ganun yung mga circumstances na in every situation, naka-back up, may ready na kagad. That's why I am telling dun sa mga communication officers natin na yung susunod na schedule o yung prior the schedule naka-ready na. Hindi man masunod na 8 a.m. ma-post man siya ng 11, ma-post man siya ng 7 a.m. o mapaaga. Ang dahilan noon, the materials ay nandyan na. Kasi kung may pumasok na feed galing ng BTA, may pumasok na feed galing ng Bangsamoro government, madali ko siyang ma-adjust. Ibig sabihin, meron naman yung tool sa Facebook, sa Creator Studio. Alam nila Zoren yan na ini-schedule ni Zoren ng 11. Sasabihin ko, no, hindi papasok yung live. Papasok ang live ng Bangsamoro government ng 11. O di magsasabay yun. Ang pangit tignan. Di uunahin ko ngayon yan. Yun ang ipapalit ko sa 9 a.m. So ganun yung mga strategy. Just like what we have done in Strings of Aspiration dito sa Manila. So, na-briefing na rin natin. So, right after the activity, kailangan may ano na yan, compilation na ng materials. Hahatiin mo ngayon, i-extract mo kaagad. So, ganun yung naging strategy, not only in Manila PAW, but also in PIMA, COS. Yes, Chief. Thank you. I'd like to ask also what you do sa media. 'Di ba kasi may mga events na minsan before pa nakakandak, no? Merong kasamang media. Nagpapalabas na yung media ng kanilang article tungkol doon. So nagagawa siya sa media, no, Chief?
At ibig sabihin ba Yes. kaya gawin sa team natin? Ganito kasi yan. Ang prior kasi kapag nag-invite tayo ng media in every events, hindi lang sa Manila, even in Cotabato, Marawi, or even in Basilan, kailangan ang ating mga PAOs merong establishment ng mga kakilalang media. Dito sa Manila, halimbawa, napansin natin bakit ang bago pa lang mag-activity, naka-ere na sa Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas, or naka-ere na na-publish na sa ganitong istasyon. Number one, tatawag yan sila sa atin, may activity po ba kayo or may ganyan? Or, ang option doon, magpapadala tayo sa kanila na media advisory na 9 a.m., ganito po, may activity tayo, ganyan. Then pag dumating sila, syempre, we will cater them. At yung mga information, kagaya nung strings of aspirations natin, may idea na yung mga chief ng bawat political affairs offices kung ano yung mga tungkol doon sa activity lang natin. Well, ang media, aminin natin, makulit. Oo, makulit yan. Bakit? Kahit ang activity mo, strings of aspiration, magtatanong pa ng ibang topic yan. Like what we have done in Radyo Pilipinas, Manila. Ang invitation na yon, kung tutuusin, COS, nung na-invite po tayo na nagsalita, yun ay hindi siya Office of MP Ramos Matters. Na-invite ako for the 50th anniversary ng PTV. So, it was bargained dahil ang executive producer ng Radyo Pilipinas ay ang executive producer din ng Salam Radio. So, nakita niya din sa page natin na ang MP Jam Ramos team nagkaroon na ng strings of aspiration sa Cotabato, sa Marawi, sa Pikit. So nakamonitor sila. Yun naman ang kagandahan sa page natin. So it was monitored by the media. So nung nag-send sila ng questionnaire sa atin, it was sent sa Legis team also. Nagtanong sila about, syempre, yung 1 and 2, yung reaction ko on PTV's 50th anniversary. Kung tutuusin, labas sa OMPR. Then the rest of the questions was tackled for the strings of aspirations and the 5th Bangsamoro founding anniversary. Tapos nagtanong pa sila about sa legislative matters, kung ano ang mga inaasahan ng mga legislations. So ganun ang tema ng media. Ang media, pag nagsabi doon na ang activity lang namin strings, meron at meron yan. Maniwala tayo lahat na may isang makulit na lulusot pa rin na ano po nga reaction niyo dito sa batas na ganito, sa batas na ganyan. So it was dapat na ready ang each members of the team, not only me, not only Pima, not only Kuya Bong or COS Sai or DCOS Sandra. Everybody tayo na pag ang media pa naman kapag hindi idea natin baka hindi pa ganyan. Sila si quote ng quote yan. Sinabi ni ganito, sinabi ni political officer halimbawa ni Hanan na 2,000 ang bibigyan natin. Well, kung 2,000 talaga ang bibigyan nating beneficiary, good, very good, okay yon. But kung halimbawa si Rufa nabanggit niya na 1,500 lang ang mabibigyan, well, ang media naman, pagsasabungin naman yung dalawa. So, yun ang medyo risky lang or challenge when we are inviting media. So, kapag magpapa-press release naman tayo, so right after the activity, ang kagandahan din sa page natin, mayroong media na pumipick up. Kuha lang ng kuha. Kaya nagugulat na lang kami ni MP, hindi naman tayo nagpapadala ng PR, pero may media like the Mindanao Today, hindi natin siya pinapadalhan ng PR. Pero nilalagay nila sa article nila on a Facebook post or in a Facebook post of MP Jamila Disimban Ramos. Ni si Ate Sam nga, napagkamalang si MP nung
there is one time na ano ba yun, may isang activity kayo at Sam sa Team Marawi. I think yung sa ano yata extending nung help para tsaka yung isa meron pa yung medical outreach. Parang yun yata yon. Napagkamala na ang caption nila sa picture is MP Ramos parang on the site na parang nando sa site na akala ng The Mindanao Today, well magkamukha naman. Siyempre. So, yun yung mga ganon COS na yung media, although hindi natin sila pinapadalahan ng ganong PR direkta sa kanila, may nakukuha sila galing sa FB natin. Ang third point nito, ang media din, aminin natin, ano yan, kumbaga sa ano yung Marites yan. Kapag nalaman nila sa Viber group, may Viber group dito kasi sa Manila ng mga reporters, pinapadala nila yan sa mga stringers nila. Bigla-bigla na lang may magme-message sa email na nalaman po namin to activity, pwede po ba kami makahingi ng pictures or sort of videos? Ganun yan. So kumakalat. So that's the advantage din ng ating communications, yung page natin, and syempre yung coordination na na-established not only PIMA but the team itself ng OMPR since 2019. Ayun. So, ang ibig sabihin lang, Chief Julius, no, talagang kasi from the planning of the activity to the conduct of activity to post-activity post-event activities like itong pag-capture natin ng meron na tayong sistema at kaya pa nating mas pagbutihin pa, inshallah. Yes, COS. Okay. Pero may nakuha akong parang insight na pwede pala nating hilain si Ate Sam, no? Pag hinahanap nila si MP Jam. Nandito po yung MP namin present, tapos kakaway-kaway si Ate Sam. Huwag kang mag-alala, Ate Sam, prepared naman yung speech. Yun actually yung susunod. May question ako, Sir Chief Julius Dean. Yes May po, ano yes. ba? May bayad ba yan pagka may mga tayo sa media? Like dito sa Basilan, may Ronda de Basilan, may bayad mo ba yan sila? It depends on the situation pero hindi, kung tutuusin, ang media, it was invited. Nasa desisyon ng media company kung pupuntahan ka. Kasi like what we have done here in Manila, lahat yun partnership ang nagawa namin. Kasi si MP, mayroon siyang kakilala na si Kuya Nords. I think kilala naman ng everyone si Kuya Nords, Maguindanao. At si Princess Abiba Sarip. Yung guest kahapon sa activity ng BWC. Princess Abiba Sarip was my colleague in PTV. Co-anchor niya ako sa newscast ng tanghali sa PTV. Nag-separate ways kami dahil nag-radyo na siya, naiwan pa ako sa PTV. So yung establishment nung nagkataon din na ang naging partner ni MP ni Ate Princess sa radio program niya ay kaibigan din ni MP Jam, si Kuya Nords. So doon nag-start yung establishment, yung partnership na kapag kagaya kanina nagtawag sila sa akin na preview nila doon sa radio station na nag-guest nga ako nung nakaraan. Gusto nila ding i-guest si MP. So may mga ganon na mga types atinada. So kung ikaw maka-establish ka sa Ronda Basilan o Ronda Brigada Basilan, I think may Brigada News FM sa Basilan or may Radyo Pilipinas Basilan, may mga kakilala ka ma-establish, pwede kang kapag may activity, may invite mo sila, especially government station. Kasi number one, government tayo atinada. So, ang itatap talaga natin is yung government media, yung Radyo Pilipinas or yung PIA Basilan kung meron na sila diyan. Ewan ko lang, I think wala pang PTV Basilan pero ang PTV Cotabato parang magi-establish na by this year. So,
yung mga ganon, pwede ka nang makapag-invite. Now, kung may dumating na kakilala ka o partner na galing naman sa private entity, welcome yun sa atin. Kagaya Oh, nung sa Cotabato tsaka sa Marawi, I think Cotabato pa lang, Brigada, na-interview na rin yata si Rufa, na-interview na si Hanan naman, Bandera, no? Ang Radyo Pilipinas naman na Marawi, sa Team Marawi, no? Dito naman sa Manila, nandito ang Radyo Pilipinas Manila, PNA, PIA, Manila Standard. Also, na-top din namin, nagulat din kami ni MP na we were both published sa Politico media entity at saka sa TV5. So, before, na-top namin ni MP ang DZBB nung time ni PRRD. So, partnership lang ang aabutin natin doon, Ate Nada. Okay po. Sige, Okay. copy po, Sir Chief. Thank you. Thank you. okay, thank you po. That's very important because we are thinking na gusto nating ma-increase yung visibility ni MP sa mga constituents natin. And we start with our partner institutions, including the media. And kasi gusto natin na ma-build yung reputation ni MP doon sa ating mga constituents. Nagkaroon ng survey sa page ni MP Ras, tapos na pinapili yung mga audience niya, sino yung top 3 nila na mga women MPs. Lumabas-labas naman doon yung pangalan ni MP Jam. Pero merong mga nangingibabaw kagaya ni MP Alba Dumama Alba, si MP Baintan kasi napaka-active nila sa plenary, MP Miswari, Norida Miswari. No? So gusto natin na ma-improve din yung talagang pagtingin ng mga tao, perception ng mga tao sa ating principal. So mabilisan na lang, 3 minutes, no? We will be dismissing in 3 minutes. We have an approval process for the official messages of MP Jam. For now, most of the messages are done by me directly. Pero may mga times na talagang naka-delegate siya. For example, if it's an legislative related message, then kay Hani. If it's a PAO message in Marawi, then kay Princess, and sa iba pa. Sometimes si Rufa gumagawa din. So may approval process tayo niyan. Ito very important, Kuya Bong, and to other PAO heads. Yung status updates and issue anticipation, kailangan palaging nare-regular update si MP at saka sa COS level kasi sa maraming beses nagtatanong siya, kumusta na kayo? Ano nang nangyayari diyan? So meron tayong regular update sa kanya. And then preemptive problem solving when there are potential issues, dapat na-anticipate natin yun at meron tayong mga plans on how to resolve them. Attendance management, yung registration committee natin, yun nga, dapat 3 days before or 2 days before the event, ma-confirm natin yung kanilang attendance. And then 3 or 2 hours before the event, morning, mga 6 a.m., iti-text natin or tatawagan natin sila para sigurado may mga participants tayo. Seating arrangement, dapat nakaayos na. Sometimes naghahanap si MP, dapat may pangalan si ganito, dito siya nakaupo. And kapag hindi natin nagawa in advance yun, magbibigay siya ng instruction. And there are times na babago natin yung seating arrangements. Technical rehearsals, dapat na-check yung equipment. So dapat maaga talaga yung iba nag-advance party para ma-set up na yung equipment. And may run-through, i-check yung mic, i-check yung presentation, yung PowerPoint kung kumukuha ba. And final preparations during the event, before the event, dapat nakaset up na, may layout plan na tayo. And then may final briefing sa staff. Gagawin siya like ang ginagawa ng Jollibee before sila mag-open in the morning. May briefing talaga yung mga staff nila. Na ito yung role ng bawat isa, ito yung gagawin para walang makakaligtaan. And then merong emergency protocols. Okay? So,
I will end there. Post-event, yung mga debriefing, etc. We'll have this kapag before tayo mag-conduct ng event, meron muna tayong parang briefing sa staff kung ano yung dapat gawin, no, for the next events that we will have, inshallah. Okay? Thank you very much, everyone. It's 11:45. As much as you would like to have further discussions, no, and sharing, inshallah, the, the time is limited. But I thank everyone for attending during this introductory, I would say, orientation on projects in events management. Kasi usually dapat 8 hours po yung training kada isa nito para malagay natin sa natin sa PDS or resume. Tama ba yung pronunciation ko, Attorney June? Resume Ay, natin. sayang, hindi may lagay sa resume. Pwede tayo 2 hours lang. 2 hours. Pero next time, siguro, tingnan natin. We will work on building our mga PDS natin. Kasi alam naman natin na like 2025 talaga mag-end yung BTA. We don't know if it will be extended. So we need to keep on building the competence and the resume of the staff, inshallah. Tutulungan namin kayo doon, inshallah. Okay, thank you so much. For the closing message, magko-closing si Kuya Bong. Kuya Miss Bong, Sai, meron lang akong Close na. Close na. Assalamualaikum. Miss Sai, meron lang akong itatanong. Okay. Miss Sai, baka pwede rin meron din may ma-produce din na certificate sa ating office pag may mga ganito tayong trainings kasi sayang, maganda talaga to na natin ba, may dadagdag din natin sa ating mga certificate collections na pwedeng magamit in future, di ba? So, Okay. ayun. Naka-memo naman to, so it's official. And we will work on providing certificates sa bawat isa, inshallah. Pero kayo work yan, Hanan, tsaka rin. Tapos papirmahan natin kay MP. Yes, sige po. Ipakita ko na lang po sa inyo yung format siguro bago ipapirma kay MP. Kung clear Marami na po. pang certificate na utang si Zoren. Zoren, ha? Nilang gusto mo na certificate? Sir Sai, Yes, pati Nada. ID. ID daw, Zoren. ID Ang dami ng utang, utang. Pati ano yung card? Business card. Nako, kailangan namin na Chief Julius yan. 2025 na. Wala na tayo. Pa-picture. Wala na si Rufa, wala na siguro silang signal. Pa-picture lang po. Magsi-screenshot ako. Please show your faces of si Hanan, tsaka si Zoren. Ayan. Sige. At Ateray. Si June. Zoren, pag na-picturean ka ng ganyan. Sige po magsi-screenshot ako. 1, 2, 3. Ayun. Okay po. Isi-send ko po sa natin. Jumaa Mubarak. Jumaa Mubarak, everyone. Nakapag-post ka na, Nan? Nan, bigyan kita ng certificate. Ilang Naka-mute ka na. ID. Doran ID. Na-post na yung Jumaa natin? Yes po, na-post na po kaninang 11 a.m. Okay, thank you so much, everyone. Wabillahi tawfiq. Thank you, Suresh. Assalamualaikum. Thank you, Kos. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Bye. Attorney June, thank you po. Congratulations, lahat. Congratulations, graduation ni Hanan. Maraming certificates. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta.
Bye-bye po, everyone. Amin. Bili ka na ng frame, Hanan, sa certificate mo. Yes. Oh, bigyan kita mga 30 pieces, Very pwede? proud sa certificates. 30 pieces.